Hindi ako naaresto sa kalye. Hindi sa bahay. Hindi sa opisina. Naaresto ako habang hawak ko ang ostya, sa eksaktong sandaling itinaas ko ito sa harap ng altar. Linggo iyon. Punong-puno ang simbahan. 450 tao ang tahimik na nakatayo, ang ilan ay nakaluhod, ang iba ay nakayuko ang ulo. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng insenso at pawis. Ang koro ng mga bata ay kakasimula pa lang ng marahang awit. Sanay ako sa eksenang iyon. 17 taon ko na itong ginagawa. Alam ko ang bawat segundo ng misa na parang kabisado ko ang sarili kong paghinga. Sa oras na ito, sabi ko, mahinahon ang boses, ang langit at lupa ay nagtatagpo. At doon, sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng simbahan. Hindi iyon ang karaniwang langit-ngit ng pinto na may nahuling-huli. Malakas. Mabigat. Parang sinadyang ipaalam sa lahat na may mali. Tumigil ang awit ng koro. Isang bata ang napaiyak agad, parang may biglang umapaw na takot na hindi niya maintindihan. May umubo sa hulihan. May mga ulo na sabay-sabay lumingon. 4 na pulis ang pumasok. Hindi sila nagmamadali. Hindi rin sila nag-aalinlangan. Dumiretso sila sa gitnang pasilyo, sa mismong landas kung saan ilang minuto lang ang nakalipas ay naglakad ang mga tao para tumanggap ng komunyon. Ang tunog ng kanilang sapatos sa marmol ay malinaw, paulit-ulit, parang orasan na biglang nagsimulang magbilang pababa. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Narinig ko ang sarili kong puso bago ko narinig ang sarili kong pangalan. Padre Pedro Henrique Santos. Hindi ako sumagot agad. Nakatitig pa rin ako sa ostya. Sanay akong maghintay ng katahimikan pero hindi ng ganitong katahimikan. Ito ay mabigat, masikip, parang may humahawak sa dibdib ng lahat. Opo, sagot ko sa wakas. Lumapit ang lalaking may hawak ng papel. Hindi siya galit. Hindi rin siya maawain. Parang nagbabasa lang ng resibo. May mandato kami ng pag-aresto laban sa inyo. Kayo ay inaakusahan ng paglustay ng 920,000 riel mula sa pondo ng pagpapalawak ng parokya. Parang may bumagsak na baso sa loob ng simbahan kahit walang tunog. May sumigaw. May umiyak. May isang matandang babae sa unahan ang biglang bumagsak sa upuan, nawalan ng malay. May mga batang nagyakapan, nanginginig. At doon, sa kanan, nakita ko ang mukha ni Antonio Barros, ang aming ina't yaman, pulang-pula sa galit. Magnanakaw, sigaw niya. Niloko mo kaming lahat. Hindi ako nakagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang hindi gumagalaw ang oras. Ang mga salitang iyon ay hindi pumapasok sa isip ko. Parang hindi para sa akin. Parang may ibang taong pinangalanan. Isang pulis ang humawak sa aking braso. Malamig ang kamay niya. Hindi marahas, pero tiyak. Inilapag ko ang ostya. May isang segundo akong nag-isip na ipagpatuloy ang ritual, na ipikit ang mata at magpanggap na wala akong narinig. Pero huli na. Naramdaman ko ang posas bago ko nakita. Ang tunog ng metal na nagsara ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ng mga tao. Parang may pumutol sa hangin. Ang lamig nito ay kumagat sa aking pulso at doon ko unang naramdaman ang hiya. Hindi takot. Hindi galit. Hiya. Hinila nila ako pababa sa altar. Nakasuot pa rin ako ng puting kasula. Ang parehong kasula na hinalikan ng mga tao pagkatapos ng misa. Ang parehong kasula na sinasabing sumasagisag sa kadalisayan. Ngayon, ito ay parang costume sa isang maling palabas. Habang naglalakad ako sa gitnang pasilyo, umatras ang mga tao. Parang may dala akong sakit. May isang babae na tinakpan ang mga mata ng anak niya. May lalaking dumura sa sahig. May nagbulong ng dasal, hindi para sa akin, kundi laban sa akin. Bawat hakbang ay parang hatol. Bawat tingin ay parang tanong na may sagot na sila. Hindi totoo, gusto kong sabihin. May pagkakamali. Pero walang lumalabas. Ang lalamunan ko ay parang sarado. At kahit magsalita ako, alam kong walang makikinig. Ang mga dokumento ay mas malakas kaysa sa boses ng isang pari na may posas. Sa labas, maliwanag ang araw. Parang insulto ang liwanag. Isinakay nila ako sa sasakyan ng pulis. Bago isara ang pinto, napatingin ako sa harap ng simbahan. Ang parehong simbahan na binuksan ko 4 na taon ang nakalipas.
Ang kampanaryo na ipinagmamalaki ng buong lungsod. Ang mga bintanang salamin na inangkat pa mula sa Italia. Ang hardin na ilang beses kong ipinagyabang sa mga bisitang obispo. Naroon ang plaque. Bronze. Makintab. Nakasulat ang pangalan ko bilang administrador. Ngayon, ang pangalang iyon ay parang dumi. Habang umaandar ang sasakyan, wala akong iniisip na plano. Wala akong iniisip na depensa. Ang iniisip ko lang ay isang tanong na paulit-ulit, mas malakas pa sa ingay ng makina. Paano ito nangyari? 17 taon akong pari. 17 taon akong itinuring na halimbawa. Hindi ako kilala dahil sa mga himala. Kilala ako dahil sa mga numero. Utang na nabura. Parokyang nabuhay. Mga proyekto na natapos. Palagi kong sinasabi na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Na ang kahusayan ay anyo ng kabanalan. At ngayon, ako ay nakaupo sa likod ng sasakyan ng pulis, nakaposas, habang ang mga taong minsang humalik sa aking kamay ay naniniwala na ako ay magnanakaw. Hindi ko pa alam noon na ang araw na iyon ay hindi ang pinakamalalang araw ng buhay ko. Hindi ko pa alam na ang posas na iyon ay simula pa lang. At lalong hindi ko pa alam na ang tunay na kulungan ay hindi gawa sa bakal. Habang papalayo kami, tumingin ako muli sa simbahan hanggang sa mawala ito sa likod ng mga gusali. Doon ko naramdaman ang unang bitak. Hindi sa reputasyon ko, kundi sa bagay na akala ko ay matibay na matibay. Ang sarili kong katiyakan. At sa katahimikan ng sasakyan, sa pagitan ng huni ng sirena at ng aking paghinga, isang bagay ang malinaw kahit hindi ko pa kayang aminin. May babayaran ako. At hindi lang ito pera. Kung tatanungin mo ang sinuman sa diocese noon kung sino si Padre Pedro Henrique Santos, iisa ang sagot nila, kahit iba-iba ang tono. Magaling. Epektibo. Isang halimbawa. Isang pari na marunong magpaandar ng parokya. At totoo naman. Hindi iyon kasinungalingan. Noong unang italaga ako sa parokya ni San Pedro Apostol, halos wala nang pumapasok tuwing linggo. 30, minsan 40 tao lang. Ang bubong ay may tagas. Ang sahig ay basag-basag. Ang kuryente ay palaging pinuputol dahil sa utang. 300,000 real ang iniwang balance ng dating administrasyon. Walang gustong humawak sa lugar na yon. Kaya ipinadala nila ako. 3 taon lang ang lumipas, wala na ang utang. 5 taon, kumpleto ang renovasyon. 7 taon, may community center na tumutulong sa 600 pamilya bawat buwan. May bagong kampanaryo. May imported na salamin. May hardin. May sistema ng tunog. May organisasyon. At ang mga numero ay magaganda. Tripled ang attendance. Dumami ang donasyon. Dumami ang voluntaryo. Dumami ang imbitasyon. Tinatawag ako ng mga obispo. Pinapagsalita ako sa mga seminar. May mga artikulo tungkol sa imodernong pamamahala ng parokya. Sinasabi nila na ang simbahan ay kailangang makasabay sa panahon at ako raw ang patunay na posible yon. Unti-unti naniwala ako. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang maging sukatan ng kabanalan ang graph at spreadsheet. Hindi ko namalayan kung kailan ko sinimulang ikumpara ang mga parokya na parang mga kumpanya. Ngunit malinaw sa akin noon, ang resulta ay ebidensya na tama ang ginagawa ko. At kung may hindi umaayon sa resulta, may problema sila. Hindi ko sinasadyang maging malamig sa mga simpleng tao. Hindi ko lang sila pinapansin. Wala silang kontribusyon sa paglago. Wala silang ambag sa proyekto. Wala silang naintindihan sa mas malaking larawan. Isang beses, pagkatapos ng isang pinagsamang misa, nagkamali si Padre Augusto. 74 na taong gulang. Mahigit 40 taon ng pari. Nakalimutan niya ang isang bahagi ng liturhiya. Maliit lang. Walang napansin ang mga tao. Pero napansin ko. Yan ang problema, bulong ko, sapat na malakas para marinig ng ibang pari. Kaya umaalis ang mga tao. Walang profesionalismo. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya, parang sanay na. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kamay niya habang inayos ang kasula. Noon, akala ko mahina siya. Ngayon, alam kong mas malakas siya kaysa sa akin noon. May seminarista rin. 22 taong gulang. Unang beses sa malaking misa. Natapilok siya habang hawak ang kalis. Walang natapon.
Walang nasira. Nakabawi siya agad. Sa sakristya, sa harap ng lahat, sinabi ko, kung hindi mo kayang maglakad ng maayos na may walang laman na kalis, paano ka magsisilbi sa altar ng Diyos? Tahimik ang lahat. Umalis siya na luhaan. Sabi ko sa sarili ko, tinuturuan ko siya. Hinuhubog. Disiplina raw iyon. Ngayon alam ko na ang tawag doon ay kahihiyan. At si Donna Amlia. 82 taong gulang. Mabagal. Nalilito. Palaging nagtatanong kung luluhod o tatayo. Kung sa kamay o sa bibig. Palaging naantala ang pila sa komunyon. Isang linggo, pagkatapos ng misa, sinabi ko sa sakristya, hindi ko alam na naroon siya sa likod. May mga taong mas mabuting magdasal na lang sa bahay. Nakakaistorbo lang sila sa liturhiya. Narinig niya lahat. Hindi na siya bumalik. Namatay siya makalipas ang 6 na buwan. Mag-isa. Walang sakramento. Dahil nahihiya raw siyang bumalik. Hindi ko alam yon noon. O mas tama, hindi ko inalam. Ang kapatid ko, si Marcos, ang unang nagtangkang gumising sa akin. Doktor siya. Direkta. Walang paligoy-ligoy. Isang tanghalian ng pamilya, matapos kong punahin ang isang matandang pari na naglibing sa tiyuhin namin, tumingin siya sa akin at sinabi, Pedro, kailan ka huling nakinig sa tao nang hindi iniisip ang susunod mong proyekto? Natawa ako. Defensive. Hindi mo naiintindihan ang simbahan. Hindi sapat ang kabaitan. Kailangan ng kakayahan. Umiling siya. Nagpapatayo ka ng gusali pero may sinisira kang tao. Hindi ko siya pinansin. Ang nanay ko, si Donna Edite, iba ang paraan. Tahimik. Simpleng devotion. Rosaryo araw-araw. Nag-iwan siya ng maliit na papel sa mesa ko. Sulat kamay. Anak, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga apostol. Hindi ko tinapon. Itinabi ko. Pero hindi ko rin binasa ng may puso. Akala ko hindi niya naintindihan ang bigat ng responsibilidad ko. Akala ko ang awa ay para sa mga paring hindi umaasenso. At habang abala ako sa pagbilang ng resulta, may isang taong tahimik na nagmamasid. Isang taong kilala ko ng 12 taon. Isang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng numero. Si Antonio Barros. Hindi ko alam noon na ang bawat malamig na salita, bawat pamamaliit, bawat publikong hiya ay iniipon niya. Tahimik. Maingat. Walang reklamo. Walang pagtutol. Habang ako ay kumbinsidong naglilingkod sa Diyos, may isang pusong unti-unting napupuno ng galit. At hindi ko man lang napansin. Kung may isang tao sa parokya na lubos kong pinagkatiwalaan, si Antonio Barros iyon. Hindi siya pari. Hindi rin siya kilala ng mga tao. Wala siyang mikropono, wala siyang titulo, wala siyang palakpak tuwing linggo. Tahimik lang siya. Palaging nasa likod. Palaging may hawak na folder o laptop. Palaging eksakto ang mga numero. 12 taon siyang inatyaman ng parokya. Nang dumating ako, nandoon na siya. Maayos. Metikuloso. Hindi pala salita. Ang uri ng taong gusto ko. Hindi emotional. Hindi sentimental. Resulta ang iniisip, hindi drama. Maaasahan si Antonio, madalas kong sabihin sa mga pulong. Kung may numero, siya ang may hawak. At totoo iyon. Alam niya ang bawat sentimo na pumapasok at lumalabas. Alam niya kung aling proyekto ang kaya at alin ang hindi. Kapag sinasabi niyang posible, posible. Kapag sinasabi niyang delikado, delikado. Sa maraming paraan, kamukha ko siya. Pareho kaming hindi mahilig sa pagkakamali. Pareho kaming walang pasensya sa kabagalan. Pareho kaming naniniwala na ang simbahan ay dapat patakbuhin ng maayos, parang isang maayos na makina. Ako ang mukha. Siya ang loob. Sa loob ng maraming taon, perpekto ang takbo. Ako ang nakikipag-usap sa obispo. Ako ang humaharap sa media. Ako ang nasa altar. Samantalang si Antonio ang tahimik na nag-aayos ng lahat sa likod. Hindi ko siya tinanong ng maraming detalye. Hindi ko rin siya pinakialaman. Tiwala ang tawag ko roon. Ngayon alam kong kapabayaan iyon na binalot ng yabang. Ang unang bitak ay nangyari sa isang pulong ng konseho ng parokya. 15 tao ang naroon. Mga leader ng komunidad. Mga taong may impluensya. Maayos ang lahat.
Hanggang nagsalita si Antonio. Padre, sabi niya, maingat ang tono, may ilang feel na natatakot lumapit sa inyo. Napatingin ako sa kanya. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sinabi niya yon sa harap ng lahat. Pakiramdam nila, patuloy niya, na mas binibigyan ng pansin ang mga may kayang magbigay. Siguro kailangan nating maging mas bukas sa mga mas mahihirap. Tahimik ang silid. Ramdam ko ang init sa mukha ko. Hindi dahil mali siya, kundi dahil pinuna niya ako. Publiko. Harapan. At iyon ay hindi ko kayang tanggapin. Sumagot ako ng malamig. Antonio, baka nalilito ka sa pagitan ng pagiging bukas at kawalan ng profesionalismo. Tinatrato ko ang lahat ng may respeto. Kung may na-intimidate, baka hindi sila sanay sa parokyang gumagana ng maayos. May ilang nervyosong tumawa. Si Antonio ay namula. Hindi na siya nagsalita sa buong pulong. Mula noon, nagbago ako sa kanya. Hindi ko inamin. Hindi ko rin namalayan agad. Pero nagbago ako. Ang mga email ko ay naging maikli. Walang salamat. Walang paliwanag. Ang mga tanong ay naging utos. Ang mga desisyon ay ginawa ko nang hindi siya kinokonsulta. Kapag may report siya, lagi akong may puna. Bakit mabagal ito? Mas maayos sana ang format. Inaasahan ko ang mas mataas na antas. Hindi ko siya sinisigawan. Hindi ko siya minumura. Mas masahol iyon. Ginawa ko siyang maliit. Paulit-ulit. Sistematikong. Unti-unti tumahimik siya. Sa mga pulong, nakatingin na lang siya sa mesa. Hindi na nagbibigay ng suhestyon. Hindi na sumasalungat. Ang asawa niya, si Luciana, tumigil sa pagbati sa nanay ko tuwing linggo. May mga bulong-bulungan na magbibitiw daw siya. Sa loob-loob ko, natuwa pa ako. Kung hindi niya kaya ang pamantayan ko, umalis siya. May iba namang mas mahusay. Ganoon ko yon tiningnan. Hindi ko nakita ang nangyayari sa likod ng katahimikan niya. Hindi ko alam na sa bawat gabing umuwi siya, inuulit-ulit niya sa isip ang mga salitang sinabi ko. Ang mga tingin. Ang mga sandaling ginawa ko siyang parang walang kwenta. Hindi ko alam na ang dati kong kasangga ay unti-unting nagiging kaaway. At higit sa lahat, hindi ko alam na siya ang may access sa lahat. Sa bawat account. Sa bawat system. Sa bawat dokumento. Sa bawat password. Alam niya ang daloy ng pera dahil siya ang daloy. Alam niya kung paano magmukhang malinis ang isang bagay na marumi. Alam niya kung paano magmukhang totoo ang isang kasinungalingan. Habang ako ay abala sa pagpapanatili ng imahe ko bilang paring may resulta, nagsimula siyang mag-ipon. Hindi ng pera, kundi ng galit. Tahimik. Maingat. Walang saksi. Samantala, unti-unti rin akong napalayo sa lahat. Hindi ko na kinakausap ang mga pari. Hindi ko na pinapansin ang payo ng kapatid ko. Hindi ko na binabasa ang mga sulat ng nanay ko. Ang mundo ko ay lumiit sa opisina, sa numero, sa tagumpay. At doon ako naging pinakamahina. Dahil kapag ang isang tao ay naniniwalang kontrolado niya ang lahat, hindi niya napapansin kapag may ibang taong nagsisimulang magkontrol sa kanya. Hindi ko alam na habang ako ay humihigpit, may isang taong mas lalo pang naghihigpit ng tali sa likod ko. At sa bawat araw na lumilipas, ang kwento ng aking pagbagsak ay unti-unti nang isinusulat. Hindi sa altar. Hindi sa pulpito. Kundi sa isang tahimik na mesa, sa harap ng isang computer, ng lalaking sobrang daming alam. Nagsimula ang lahat sa isang tawag na hindi ko makalimutan. Padre Pedro, kailangan po naming mag-usap agad. Boses iyon ni Dom Fernando. Mabagal. Mabigat. Hindi iyon ang boses ng isang paanyaya. Boses iyon ng problema. Pumunta ako sa kriya kinabukasan. Hindi ako nag-alala. Wala akong tinatagong kasalanan. Wala akong kinuha. Wala akong ginawa. Iyon ang iniisip ko noon. Kapag wala kang kasalanan, hindi ka matatakot. Iyon ang palagi kong ipinapangaral. Ngunit nang ilapag ni Dom Fernando ang unang folder sa mesa, may gumalaw sa loob ng dibdib ko. May dumating na mga reklamo, sabi niya, hindi nakatingin sa akin. Malubha. Binuksan niya ang folder. Mga bank statement. Mga resibo. Mga transfer. May pangalan ko. May pirma ko. May mga petsa.
May mga halagang hindi ko kayang ipaliwanag kahit sa sarili ko. Hindi ito akin, sabi ko agad. Hindi ko pa nakikita ang account na ito. Tiningnan niya ako. Hindi galit. Hindi rin naniniwala. Pagod. Pedro, ang mga dokumentong ito ay mukhang lehitimo. Parang may humigop ng hangin sa silid. Pinagpawisan ang mga palad ko. May nagkakamali. May nagmamanipula nito. Huminga siya ng malalim. Magkakaroon ng investigasyon. Habang isinasagawa iyon, kailangan ka naming iatras sa lahat ng tungkuling pastoral. At ang aking reputasyon, tanong ko, masyadong mabilis. At ang parokya? Mas mahalaga ang institusyon, sagot niya, halos pabulong. Kailangan nating protektahan ito. Sa loob ng 3 araw, nasa dyaryo na ang mukha ko. Hindi ang mukha ng pari. Mukha ng akusado. Paring inaakusahan ng paglustay ng halos 1 milyong real. May mga headline. May mga opinyon. May mga komentaryo. May mga taong huminto sa akin sa kalye. Totoo ba, Padre? May mga hindi na nagtanong. Diretso ang tingin. Diretso ang hatol. Sinubukan kong magpaliwanag. Sinabi kong may investigasyon. Sinabi kong may mali. Ngunit ang papel ay mas kapanipaniwala kaysa sa boses. At ako, nakilala bilang mahusay na administrador, ay biglang naging perpektong salarin. Pagkalipas ng 4 na linggo, dumating sila. Hindi sa gabi. Hindi palihim. Sa misa ng linggo. Muli. Hindi ko sinunod ang suspensyon. Inisip kong kung magpapakita ako sa altar, maiintindihan ng mga tao. Mali ako. Ang eksena ay mas masahol kaysa sa una. Sigawan. Paghusga. Isang babaeng sinubukang kalmutin ang mukha ko. Ang pangalan ko ay naging sumpa. Sa kulungan, sa unang gabi, walang sermon. Walang paliwanag. Walang ritual. Isang kama na bakal. Isang pader na may basag na pintura. Isang amoy na hindi ko mailarawan. Tinanggal nila ang aking kasula. Ang aking titulo. Ang aking pangalan. Isa na lang akong preso. Umupo ako sa kama, nakatitig sa pader. Sinubukan kong magdasal. Walang lumabas. Parang wala ng Diyos na nakikinig. Parang ang lahat ng salita na ginamit ko sa loob ng 17 taon ay naubos. Ako si Padre Pedro noon. Ngayon, hindi ko na alam kung sino ako. At sa katahimikan ng unang gabing iyon, isang tanong ang umuukit sa isip ko, mas masakit kaysa sa posas. Kung wala nang naniniwala sa akin, may halaga pa ba ang katotohanan? Hindi ko pa alam na hindi iyon ang tanong na kailangan kong sagutin. Ang bilangguan ay may sariling wika. Hindi ito sinasalita. Nararamdaman. Sa tingin. Sa lakad. Sa katahimikan sa maling oras. Natutunan ko iyon sa unang linggo pa lang. Sa simula, iniiwasan ako ng iba. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa pagkamuhi. Kumalat agad ang balita. Pari raw ako. Pari na nagnakaw ng pera ng simbahan. Para sa kanila, mas mababa pa yon kaysa sa magnanakaw ng bangko o mamamatay tao. Dahil ang mga yon, hindi raw nagpapanggap na banal. Padre Laden, bulong nila kapag dumadaan ako. Mukhang santo, bulok naman. Sinubukan kong manahimik. Maglakad ng diretsyo. Huwag makipagtitigan. Huwag makisali. Iyon ang payo ng bantay. Kung ayaw mong mapansin, huwag kang magpakitang kakaiba. Ngunit paano hindi maging kakaiba kung ang buong buhay mo ay kabaligtaran ng lugar na yon? Sa palikuran, may isang dumura sa paa ko. Sa pila ng pagkain, may sumiko sa tagiliran ko. Sa bakuran, may humarang sa akin at tumawa. Hindi sila nananakit agad. Sinusubok muna. Sinusukat kung hanggang saan ang kaya mo. Hanggang sa isang araw, hindi na pagsubok. Nasa kantina ako noon. Hawak ang plastic na tray. Bigas na malata. Karne na hindi ko matukoy kung ano. May 4 na lalaking lumapit. Kilala ko na ang isa. May tattoo sa lig. Mata na walang emosyon. Totoo pala, sabi niya. Pari ka nga. Hindi ako sumagot. Alam mo ba kung bakit galit kami sayo? Tahimik pa rin ako. Dahil kami, aminado. Ikaw, nagpapanggap. Tumama ang unang suntok sa tiyan ko. Parang may sumabog sa loob.
Hindi ako nakahinga. Sumunod ang isa pa sa mukha. Bumagsak ako. Narinig ko ang tawanan. Narinig ko ang sigawan. Narinig ko ang sarili kong pag-ungol, parang hindi akin ang boses. Mga sipa. Paulit-ulit. Tadyang. Likod. Ulo. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko, pero apat sila. Marami sila. At ako ay wala ng lakas, wala ng dignidad, wala ng pangalan. Ang huling naramdaman ko ay ang lasa ng dugo sa bibig ko bago nagdilim ang lahat. Nagising ako sa infirmary. 5 araw ang lumipas. Hindi ko alam iyon agad. Ang alam ko lang, masakit ang bawat paghinga. Parang may kutsilyong pumapasok sa dibdib ko tuwing humihinga ako. Naswertehan ka, sabi ng doktor, walang emosyon. 4 na ngipin ang nawala. 3 tadyang ang bali. Mild concussion. Pwede pang mas malala. Naswertehan. Ang salitang iyon ay parang biro. Nakahiga ako sa kama na may amoy ng gamot at pawis. Hindi ako makagalaw ng maayos. Hindi ako makapag-isip ng malinaw. At doon, sa pagitan ng antok at sakit, nagsimula ang pinakamasahol na bahagi. Ang alaala. Bumalik ang mga mukha. Isa-isa. Walang awa. Ang seminaristang umiyak sa sakristya. Si Padre Augusto, nakangiti pero sugatan. Si Donna Amlia, ang mukha niyang nadurog. Naririnig ko ang sarili kong boses. Malinaw. Malupit. Walang profesionalismo. Hadlang ka. Mas mabuti pang manatili ka sa bahay. At doon ko unang naintindihan ang kaibahan ng dalawang bagay. Hindi ko ginawa ang krimeng inaakusahan sa akin. Ngunit may nagawa akong mga kasalanang totoo. At iyon ang mas masakit. Sinubukan kong magdasal sa infirmary. Sinubukan kong ulitin ang mga salitang libo-libong beses ko nang sinabi sa altar. Ama namin. Aba Ginoong Maria. Ngunit parang tuyo ang bibig ko. Walang laman ang mga salita. Walang patutunguhan. Hindi ko maramdaman ang Diyos. Hindi ko maramdaman ang kahit ano. Pagbalik ko sa selda, mas tahimik na ang lahat. Hindi na ako pinapansin. Hindi dahil sa awa. Dahil nabasag na ako. At sa bilangguan, kapag nabasag ka na, hindi ka na interesting. Doon nagsimula ang kakaiba. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagigising ako. Hindi dahan-dahan. Biglaan. Parang may gumising sa akin. Parang may tumawag. Dilat agad ang mata. Walang antok. Walang dahilan. At pagkatapos maririnig ko ito. Isang tinig ng babae. Mahina. Malinis. Umaawit. Latin. Ave Maria. Hindi sigaw. Hindi guni-guni. Isang awit na parang dumadaan sa mga pader. Umupo ako. Tumingin sa paligid. Wala. Tahimik ang pasilyo. Tulog ang iba. Ngunit ang awit ay naroon. 5 minuto. Palagi. Pagkatapos mawawala. Sa unang gabi, inisip kong guni-guni. Sa ikalawa, pagod. Sa ikatlo, takot. Sa ika-4, wala na akong paliwanag. Sinubukan kong magdasal pagkatapos ng awit. Hindi pa rin kaya. Ngunit may kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi sakit. Hindi takot. Parang paalala. 5 gabi. Pareho. Eksakto. Parehong awit. Parehong oras. At sa ika-6 na madaling araw, bago pa man magsimula ang awit, may nangyari. May bumigay sa loob ko. Hindi sa paligid. Hindi sa kulungan. Hindi sa kaso ko. Sa loob ko. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Nagising ako na parang hinila palabas ng panaginip. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa ingay. Tahimik ang selda. Tahimik ang pasilyo. Ngunit may kakaiba sa hangin. Parang mas mabigat. Parang mas buo. Umupo ako sa kama, dahan-dahan, dahil masakit pa rin ang mga tadyang ko. Huminga ako ng malalim at doon ko unang napansin ang amoy. Rosas. Hindi mahina. Hindi guni-guni. Isang malinaw na samyo, sariwa, malinis, imposibleng naroon. Ang selda ay amoy kalawang, pawis, lumang semento. Walang bulaklak doon.
Walang buhay. Ngunit ang amoy ay naroon, parang yakap na hindi ko hiningi. Sinubukan kong mag-isip. Sinubukan kong maghanap ng paliwanag. Ngunit pagod na ako sa paliwanag. Pagod na ako sa kontrol. At saka ko siya naramdaman. Hindi ko siya nakita. Walang anyo. Walang liwanag. Walang imahe. Ngunit may presensya. Isang presensyang hindi nananakot, ngunit hindi rin basta nagpapalubag loob. Parang isang ina na mahal ka, pero hindi ka ililigtas sa sakit kung iyon ang kailangan mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi sa takot. Sa pagkilala. Parang may bahagi ng pagkatao ko na matagal nang alam kung sino ang naroon, pero ngayon lang may lakas ng loob na umamin. Birhen Maria, bulong ko. Halos walang tunog. Parang hangin lang. At doon, sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa kulungang iyon, bumigay ang tuhod ko. Dumulas ako mula sa kama at lumuhod sa sahig. Hindi maayos. Hindi marangal. Hindi tulad ng mga pagluhod ko sa altar na tuwid ang likod at kontrolado ang kilos. Ito ay magulo. Masakit. Marumi. Ang noo ko ay halos dumikit sa malamig na semento. At umiyak ako. Hindi tahimik. Hindi pigil. Umiyak ako na parang bata. Parang taong matagal nang hindi pinayagang umiyak. Parang taong pagod na sa pagpapanggap. Hindi ko alam kung paano magdasal, sabi ko, putol-putol ang boses. 17 taon akong nagsalita tungkol sa Diyos, pero ngayon, wala akong masabi. Ang mga salita ay lumalabas ng kusa. Walang sermon. Walang istruktura. Walang ganda. Ginamit ko ang simbahan, patuloy ko. Ginamit ko ang pangalan ng Diyos para palakihin ang sarili ko. Tinawag ko iyong paglilingkod, pero alam ko ngayon yabang iyon. Nararamdaman ko ang luha sa mukha ko, humahalo sa alikabok ng sahig. Hindi ko pinunasan. Hindi ko pinigil. Hinamak ko ang mahihina. Pinahiya ko ang mga taong nagtitiwala sa akin. Pinili ko ang kahusayan kaysa sa awa. Ang numero kaysa sa tao. Huminga ako ng malalim, nanginginig. At ngayon, narito ako. Wala nang titulo. Wala nang respeto. Wala nang kontrol. Nagkatahimikan. Hindi katahimikan ng kawalan. Katahimikan ng pakikinig. Hindi ako humihingi na palayain mo ako, sabi ko, halos pabulong. Hindi ako humihingi na linisin ang pangalan ko. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sa anumang bagay. Doon ko naramdaman ang pinakamabigat na bahagi. Ang pag-amin na hindi ko kailanman ginawa. Gusto ko lang malaman kung sino ako kapag wala na ang lahat. At kung may puwang pa ba para sa akin kahit ganito. Hindi siya nagsalita. Walang tinig. Walang utos. Walang pangako. Ngunit may nangyari. Parang may nabasag sa loob ko. Hindi biglaan. Hindi marahas. Isang mabagal na pagbitak. Isang istrukturang matagal kong itinayo, ang paniniwala na ako ay mas magaling, mas may alam, mas malapit sa Diyos, unti-unting gumuho. At sa pagbagsak nito may pumasok. Hindi lakas. Hindi kapangyarihan. Kumbaba ang hindi ko kailanman naunawaan noon. Hindi ako espesyal. Hindi ako sentro. Hindi ako bida ng sarili kong kwento. Isa lang akong taong nangangailangan ng awa, tulad ng lahat. Nanatili akong nakaluhod. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nawalan ng saysay ang oras. Nawalan ng saysay ang kulungan. Ang sakit sa katawan ko ay nandoon pa rin, ngunit parang hindi na ito ang pinakamahalaga. Sa wakas, humiga ako pabalik sa kama. Pagod. Basang-basa ng luha. Ngunit may kakaibang gaan sa dibdib ko. Parang may bigat na matagal ko ng pasan na biglang binitawan, kahit hindi ko alam na buhat ko pala yon. Bago ako tuluyang makatulog, isang huling kaisipan ang pumasok sa isip ko, malinaw at payapa. Hindi dumating si Birhen Maria para iligtas ako mula sa kulungan. Dumating siya para iligtas ako mula sa sarili ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog ako ng walang takot. Walang bangungot. Walang galit. Walang tanong. Nang magising ako sa umaga, ang selda ay pareho pa rin. Ang kaso ko ay pareho pa rin. Ang mundo sa labas ay hindi nagbago. Ngunit ako, hindi na ako ang taong pumasok dito. Sa madaling araw na yon, ako ay nakakulong pa rin.
Ngunit may isang bagay na tuluyan ng nakalaya. Dumating ang balita sa isang araw na hindi ko inaasahan. Hindi iyon araw ng dalaw. Hindi iyon oras ng abogado. Hindi rin iyon mensahe mula sa diocese. Isang bantay ang lumapit sa selda at binanggit ang pangalan ko na parang ordinaryong anunsyo. May bisita ka. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Sino? Umiling siya. Hindi ko alam. Isang babae. Habang naglalakad ako patungo sa silid ng bisita, wala akong inaasahan. Ang nanay ko ay dumarating tuwing Sabado. Si Marcos, kapatid ko, kapag may oras. Ang abogado ko ay palaging may daladalang masamang balita o mahabang paliwanag. Ngunit babae. Sa gitna ng linggo, pagdating ko, huminto ako sandali. Kailangan kong titigan ng mabuti ang nasa likod ng salamin bago ko siya nakilala. Si Concio. Tumagal ng ilang segundo bago ko maisaayos sa isip ko kung sino siya. At doon ko naunawaan ang mismong dahilan kung bakit siya tinawag na hindi nakikita. 15 taon siyang naglinis ng parokya. Tahimik. Masipag. Palaging nakayuko. Hindi ako direktang nakipag-usap sa kanya kahit minsan. Kapag may kailangang ayusin, dumadaan ako sa coordinator. Siya ay laging naroon pero hindi kailanman sentro ng atensyon. Ngayon, naroon siya sa harap ko. Maputla. May malalalim na bilog sa ilalim ng mata. Halatang ilang gabi nang hindi natutulog. Kinuha niya ang telepono gamit ang nanginginig na kamay. Padre Pedro, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung baliw na ba ako pero kailangan kong sabihin ito sa inyo. Konseyo, sagot ko mabagal. Ano ang nangyari? Huminga siya ng malalim parang nagtitipon ng lakas. 5 gabi na po akong nagigising eksaktong 3:00 ng madaling araw. Parang may dumaan na kuryente sa gulugod ko. Sa unang gabi, patuloy niya may babae sa kwarto ko. May suot na asul na belo. Napakaganda pero napakalungkot ng mga mata niya. Hindi ako nagsalita. Hindi ko magawa. Sinabi niya sa akin, sabi ni Conceyo, pumunta ka sa computer ni aunt nyo. Nandoon ang katotohanan. Nanlamig ang mga palad ko. Inakala kong panaginip lang, dagdag niya. Pero bumalik siya sa ikalawang gabi. At sa ikatlo. Pareho ang oras. Pareho ang mensahe. Napaiyak siya. Padre, natakot po ako. Hindi ako sanay sa ganito. Isa lang akong ordinaryong babae. Tuloy, sabi ko, halos walang boses. Sa ika-4 na gabi, sabi niya, mas matagal siyang nanatili. Tumingin siya sa akin na parang kilala niya ako mula pa noon. Sinabi niya, ang paring si Pedro ay nagdurusa sa isang kawalan ng katarungan. Tulungan mo siya. Tumigil siya sandali. Pinunasan ang luha. Paano ko po tatanggihan ng isang ina? Noong sumunod na araw, ayon kay Conceyo, pumunta siya sa bahay ni aunt nyo. Nagkunwari siyang may naiwan sa parokya. Pinapasok siya ng asawa nito. Nang maligo si aunt nyo, pumasok siya sa opisina. Hindi ko alam ang hinahanap ko, sabi niya. Nagdasal lang ako. At nakita ko ang isang folder sa desktop. Backup Peso Confidential 2024. Kinuha niya mula sa bag ang isang sobre. Sa loob, isang pen drive. Nandoon ang lahat, sabi niya. Mga email. Mga planong detalyado. Mga peking dokumento. Mga usapan tungkol sa pagbabayad ng saksi. Kinopya ko lahat. Dinala ko diretso sa pulis. Parang hindi ako makahinga. Ang mga salita ay pumapasok pero ang isip ko ay nahuhuli. Pagkatapos, dagdag niya, bumalik siya. Umiti na. Sinabi niya, salamat, anak. Pinalaya mo ang 2 lalaki. 2? Tanong ko. Ang isa, sabi niya, mula sa kulungan ng bakal. Ang isa, mula sa kulungan ng sariling kasamaan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiyak ako. Hindi dahil sa kalayaan. Dahil sa hiya. Dahil sa pasasalamat. Dahil sa babaeng hindi ko kailanman nakita, pero nakita ako. Sa loob ng 2 araw, nagbago ang lahat. Tinawag ako ng abogado ko, si Roberto, na parang hindi makapaniwala. Padre, tapos na. Kumpleto. Hindi mapag-aalinlanganan ang ebidensya. Si aunt nyo ay inaresto. Sinubukan niyang burahin ang files. Huli na.
Nang harapin siya ng mga dokumento, bumagsak siya. Umamin. Ang mga binayaran niyang saksi ay umatras. Ang kaso laban sa akin ay gumuho na parang papel. Isang opisyal na paghingi ng paumanhin ang dumating. Isang pahayag ng pag-absuelto. Isang alok na ibalik ang lahat. Sa araw ng aking paglaya, naroon ang nanay ko. Si Marcos. At si Concio. Hinawakan ko ang kamay niya. Patawad, sabi ko. Hindi kita nakita noon. Umiti siya, mahina. Ngayon po, kita niyo na. Ako ay malaya na. Malaya sa kulungan. Malaya sa kaso. Malaya sa kahihiyan. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang kalayaan ay simula pa lang. At ngayon may pagpipilian ako. Malaya na ako. Iyon ang sinabi ng lahat. Iyon ang nakasulat sa papel. Iyon ang ipinahayag ng hukom, ng diocese, ng mga diaryo na dati ring humusga sa akin. Malaya na raw ako. Malinis na ang pangalan ko. Maaari na raw akong bumalik sa dati kong buhay. Ngunit habang nakatayo ako sa labas ng kulungan, hawak ang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng pag-aari ko sa loob ng 7 buwan, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi na ako makakabalik. Niyakap ako ni Marcos ng mahigpit. Maligayang pagbabalik, kapatid, sabi niya, nanginginig ang boses. Ngayon ka lang ulit mukhang ikaw. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya, pero naramdaman ko ang totoo nito. Ang Pedro na pumasok sa kulungan ay hindi ang parehong Pedro na lumabas. Niyakap ako ng nanay ko. Mas payat siya. Mas mabagal kumilos. Ngunit nang tumingin siya sa akin, nakita ko ang kapayapaan sa mga mata niya. Natupad ang dasal ko, sabi niya. Hindi sa paraang inaasahan ko pero mas mabuti. At naroon si Concio. Tahimik tulad ng dati. Ngunit ngayon, hindi ko na siya nalampasan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya na parang mahalagang kayamanan. Hindi ko ito makakalimutan, sabi ko. Ngumiti siya. Hindi rin po kailangan. Pagkalipas ng ilang araw, tinawag ako ni Dom Fernando. Mainit ang pagtanggap. May yakap. May paumanhin. May alok. Bumalik ka sa parokya ni San Pedro Apostol, sabi niya. Naghihintay ang mga tao. Kailangan ka nila. Tumingin ako sa kanya. Alam kong tapat siya. Alam ko rin kaya kong bumalik. Ang lahat ay nakaayos na. Maaari kong ipagpatuloy ang naiwan ko. Maaari kong itama ang mga pagkakamali. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko hinanap ang pinakamalaking lugar. Hindi po, sagot ko mahinahon. Napakunot no siya. Pedro, sigurado ka ba? Alam mo kung gaano kahirap magsimula muli. Ngumiti ako, mahina. Opo. Kaya po iyon ang gusto ko. Humingi ako ng isang maliit na kapilya. Isang lugar na halos walang pumupunta. Walang aircon. Walang pondo. Walang prestihyo. Isang komunidad na matagal nang walang pari dahil walang gustong manatili. Natahimik si Dom Fernando sandali. Pagkatapos, tumango siya. Kung doon ka tinatawag may basbas ka. Ang kapilya ni Birhen Maria ay nasa dulo ng isang kalsadang lupa. Maliit. May tumutulong bubong. Mga bangkong kahoy na luma. 50 tao lang ang kasya. Sa unang misa ko roon, 4 lang ang dumating. Hindi ako nangaral ng mahaba. Hindi ako nagpakitang gilas. Kinausap ko sila na parang magkakaibigan. Pagkatapos ng misa, nanatili ako. Nakinig. Natutong alamin ang pangalan nila. At doon ko natutunan kung ano ang buhay na hindi sinusukat ng numero. Hinahanap ko ang mga taong nasaktan ko noon. Isa-isa. Humingi ako ng tawad. Hindi lahat ay tumanggap. May ilan na umiyak. May ilan na galit pa rin. Tinanggap ko yon. Hindi ako humingi ng kapalit. Isang araw, may humiling na makipagkita sa akin. Si Antonio. Payat. Maputla. May mga mata na punang pagsisisi. Umupo kami sa isang simpleng silid. Hindi ko hihingiin ang kapatawaran mo, sabi niya. Hindi ko iyon deserve. Tiningnan ko siya. Nakita ko ang sarili kong dati. Antonio, sabi ko, matagal na kitang pinatawad. Umiyak siya. At sa sandaling iyon, alam kong pareho kaming pinalaya.
Ngayon, 3 taon na akong nasa kapilyang iyon. 9 na po ang dumadalo tuwing linggo. Minsan mas marami, minsan mas kaunti. Walang kamera. Walang palakpakan. May violon. May awit. May buhay. Tuwing madaling araw, nagigising pa rin ako. 3:00. Tahimik. Lumalakad ako papunta sa kapilya. Nagsisindi ng kandila sa harap ni Birhen Maria. Minsan nagdarasal. Minsan nakaupo lang. Kasama ang katahimikan. At doon ko nauunawaan ang lahat. Hindi ako kinuha mula sa kulungan para bumalik sa pedestal. Kinuha ako para bumaba. Kung ang kwentong ito ay may naantig sa'yo, manatili ka. Sa susunod, ikukwento ko ang isang mas mahirap pang kwento, kapag ang kapatawaran ay hindi agad nagpapagaan pero nagdadala ng tunay na kalayaan. Sumama ka. Huwag kang mawala. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.